Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 591 hanggang Kabanata 600. Kabanata 591. Anyway, ikaw lang ang dapat nakakaalam kung ano ang nangyari ngayon. Mangyaring panatilihin itong sikreto. Ang Lord Supreme Warrior ay hindi nagpahayag ng kanyang pagkakakilanlan ng mas maaga dahil gusto lang niyang mamuhay ng kapayapaan, sabi ni Skylar Celestino, isang batang babae na gustong matulog ka. Tama, ang Panginoong kataas-taasang mandirigma ay agad na nagtaas ng kanyang kamay at bumulalas. Huwag kang mag-alala, umaasa kami na ang Panginoong kataas-taasang mandirigma ay maaaring mamuhay ng mapayapang buhay na walang mga alalahanin. Siguradong sikreto natin ito. Huwag kang makakuha ng anumang ideya. Si Lord Supreme Warrior ay kasal na ngayon. Kahit ang kanyang mga anak ay hindi na bata pa. Ito ang pinakamahalagang dahilan sa pagnanais na mamuhay ng mapayapang buhay. Bahagyang napabuntong hininga si Skylar at lumingon sa lahat. Siya na ngayon ang manugang ng pamilya Taylor. Jack White. Sa sandaling iyon, naintindihan agad ito ni Elaine. Nagpunta siya sa kaarawan ni Old Master Taylor para sumali sa kasiyahan. Mag-isa siyang pumunta sa party at nagkunwaring hindi niya kilala si Skylar Celestino. Ang totoo ay alam na niya ang nangyari noong araw na iyon. Diyos ko! Lumalabas na siya talaga ang Supreme Warrior. At sinadya lang ng God of War ang sinabi niya noong araw na iyon para tulungan ng Supreme Warrior na itago ang kanyang pagkatao. Sa wakas ay naunawaan na ito ni Elaine. At nadama niya ang kanyang puso na may malalim na emosyon. Aniya, siya ang manugang ng pamilyang iyon. Not to mention, gwapo din talaga siya. Hindi ko akalain na siya talaga ang Supreme Warrior. Aalis tayo sa lugar na ito saglit. Basta tandaan mo, dapat kalimutan mo lahat-lahat ng nangyari ngayon lang. Siya ang iyong Panginoon, at ikaw ang mga bodyguard ng kanyang pamilya. Sabi ni Skylar. He urged further, I promised him to keep this a secret, so all of you must swear to take this to your grace. Bukod pa rito, ang mga taong kailangan mong protektahan ay ang kanyang anak na babae, biyenan, at mga miyembro ng kanyang pamilya. Ang Supreme Warrior ay mahalagang hindi kailangan ng iyong proteksyon. Hindi ko maisip ang kanyang mga kakayahan. Oo, Master. Huwag kang mag-alala. Sikreto natin ito. Tuwang-tuwang sinabi ni Elaine, oo, kailan tayo pupunta? Siyempre mas maganda kung mas maaga. Heavens, masyadong exciting ang pagiging bodyguard ng Supreme Warrior. Wala talagang mas magandang trabaho kaysa dito. Bakit kailangan mo pang magbayad ng sahod? Hindi ako nagkukulang sa pera, hindi ko kailangan ang sahod ko. Madamdaming sabi ni Orchid na puno ng sigla. Narinig ito ni Skylar Celestino at nawala ng imak. Dahil lahat kayo ay umaasal tulad ng mga idiot, tiyak na hindi kami makakalampas sa ngayon. Maghintay hanggang hapon. Kakailanganin ninyong lahat na maghanda ng pagpapalit ng damit bago umalis, bukod sa iba pang mga bagay. Tungkol naman sa sweldo mo, I insist na meron ka. Ang presyo sa merkado sa sandaling ito ay nasa pagitan ng 1 hanggang 2,000 bawat buwan. Maliban kung ikaw ay lubos na may kakayahan, ang sweldo na 2,000 sa isang buwan ay sapat na. Kunin mo na, natawa agad si Elaine, Miss Orchid. Kung hindi mo kukunin ang sahod mo, mas kahinahinala pa lalo na't major ka na nagsisilbing bodyguard sa isang lalaki na, what more, parang umaasa sa asawa. Kailangan nating tulungan siyang ilihim ito at huwag magduda. Okay, fine. Pagkatapos ay uuwi na kami at mag-impake. Magkita tayo sa labas ng gate 2:00 ng hapon at sabay tayong aalis. Paano na? Magalang na sabi ni Orchid. 2:00 ng hapon. Hindi kaya, medyo huli na. Hindi ako makapaghintay. Madamdaming bulalas ng dalaga kanina na gustong matulog sa Supreme Warrior, star-studded at umaasa pa rin ang mga mata. Kabanata 592. 2:00 ng hapon, dumating si Jack sa bahay. Nakatayo na sa bakuran ng 5 hanggang 6 na kasambahay, ang mga tagapaglinis, ang kusinero, at 4 na security guard mula sa magkabilang shift. Mayroong hindi bababa sa 1 dosina sa kanila. Pagkatapos ng isang round ng pagpapakilala, tumingin si Jack kay Fiona at nagtanong, ano ngayon?
Halos oras na, tama ba? Totoo, tama iyan. Masayang tumango si Fiona. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman niyang isa siyang amo, magagawa niyang turuan ang mga katulong sa hinaharap. Hindi niya ito naramdaman sa loob ng mahigit 5 taon. Oh, dapat makinig ka lang sa mga tagubilin ni Jenny sa hinaharap. Okay, pagkatapos ng ilang pag-iisip, tinabi ni Jack sa mga katulong. Sa hinaharap, ipapaalam ni Jenny sa inyo kung magkano ang dapat ninyong bayaran at tuturuan din niya kayong pumunta sa palengke pati na rin ang iba pang mga gawain. Ako, nagulat si Jenny sa pambabala. Tumango si Fiona. Oo, ikaw ang magiging head housekeeper. Sa sweldo mo, dodoblehin ko. Seryoso niyang sabi. Oo, master. Tumango si Jenny na puno ng saya ang kanyang puso. Pakiramdam niya ay tama ang desisyon niya at sinunod niya ang tamang master. Salamat ulit, master. Sige lang. Masayang sabi ni Jack. Wag lang, Jack. Kumuha ka lang ng ilang security guard para magbantay sa bahay. Paano ang isang bodyguard? Napakahalaga ng bodyguard. Kung walang bodyguard, ano ang gagawin ko kung may nakabangga akong gangster? Paano kung inaagawan nila ako ng mga gamit ko? Iniisip ko pa rin ang jade bracelet ko at lahat ng pera na ninakawan ko. Hindi pa rin talaga ako komportable. Naalala ni Fiona ang nakaraan at malungkot na sinabi. Dahil ba sa nakita mong hindi mura ang sweldo ng mga bodyguard? Kaya nag-aatubili kang kumuha ng isa. Nahiya si Jack at mabilis na nagpaliwanag. Inay, huwag po kayong mag-alala, hindi po iyon totoo. Hahanap ako ngayon. Talagang naghanap ako ngayon, ngunit nalaman ko na ang mga kumpanya ng seguridad ay hindi gaanong maaasahan. Nakiusap na ako sa isang tao na tumulong sa paghahanap sa akin ng maaasahang bodyguard. Dapat silang magpadala ng isang tao sa hapon ngayon o bukas. Napaisip si Fiona sa sagot ni Jack. Buti naman naisip mo yan. Huwag kumuha ng masyadong maraming tao. Marami lang kami at hindi na kami madalas lumabas. Halos 12 na lang ang magagawa. Medyo nag-aatubili nga si Joanne na gumastos ng pera. Pamaling siya kay Jack at iginiit, Jack, 1 sentimos na naipon ay 1 sentimos na kinikita. Batay sa aking mga pagtatansya, wala kang ganoong kalaking pera. Ang mga sweldo ay tumatagal ng ilang oras upang mabayaran. Kung kukuha ka ng 12 bodyguard, hindi ba gagastos kanya ng kaunting pera? Nang marinig ito ni Fiona, nalungkot siya at lumubog ang ekspresyon ng mukha niya. Dear-in-law, matipid na ang kumuha ng 12 bodyguards lang. Para sa buwang ito, ano ang aabutin niya sa pagbabayad ng kanilang mga sweldo? Magiging ilang daang libo na lang. Hindi naman ito big deal. 20 million na ang sweldo ni Jack sa isang buwan. Hindi pa ba sapat iyon? Kami yung tipo ng tao na nakatira sa malalaking villa. Sa hinaharap, ang kailangang gastusin ay dapat na gastusin. Huwag mong hayaang mapilitan ang iyong paghuhusga sa sweldo ng walis ng kalye na dati mong kinikita, okay? Tumingon siya kay Joanne. Ikaw, tingnan mo. Paulit-ulit mong suot ang ilang damit na binili sa iyo ni Jack. Hindi ka ba makakabili ng marami? Pag-uwi ng iyong damit ng mas madalas. Sa isang linggo, hindi ba dapat mayroon kang kahit isang set ng damit bawat araw? Sa magulo mong hitsura, mahihiya akong ipakilala sa iyo ang mga mayayamang kaibigan ko. Napangiti ng awkward si Joanne. Dear-in-law, baka ganito ang nararamdaman mo. Gayunpaman, iniisip ko pa rin na kailangan nating magplano ng mabuti. Higit pa rito, ang aking anak na lalaki ay tatanggap lamang ng kanyang unang buwang sweldo sa loob ng 2 araw. Pansamantala, gumastos tayo ng matalino. Si Jack, na nagmamasid sa palitan, ay tumingin sa kanyang ina na may masamang pakiramdam sa kanyang puso. Totoong walang anumang hinihingi o kahilingan ng kanyang ina. Siya ay isang babae na nasanay sa mahihirap na panahon at sa makatuwid, ginawa ang pagtitipid sa kanyang paraan ng pamumuhay. Hindi siya kailanman humingi sa kanya ng pera. Naisip niya, kahit anong pera ang naibigay ko sa kanya noon, malamang na hindi niya ginastos lahat. Gayunpaman, bilang isang anak, hindi na siya nagkukulang sa pera. Sa katunayan, ang pagtawag sa kanya na mayaman ay hindi kahit na isang pagmamalabas. May namiss ba siya dito?
Kabanata 573. Kung tutusin, hindi na sila nabubuhay sa mga panahong iyon. Ang kanyang ina ay tumatanda na at karapat-dapat siyang magtamasa ng magandang buhay. Sa pinakakaunti, hindi niya kailangang kumilos ng matipid gaya ng dati. Inay, tama ang iyong biyenan. Masyado kang matipid. Huwag mag-atubiling bumili ng kahit anong gusto mo. Hindi tayo nabubuhay sa lumang panahon. Sabihin mo, libre ako mamayang hapon. Hayaan mo akong sumakay sa iyo at bumili ka ng ilang damit, alahas, kahit ano. Anak, hindi ko kailangan ng mga bagay na iyon. Ngayong kumain na ako ng maayos, manamit ng maayos, at mamuhay ng maayos, sobrang nasisiyahan na ako. Nagmamadaling sabi ni Joanne. Ang makitang nagawa ng kanyang anak ang lahat ng mayroon siya ngayon ay naging masaya na siya. Ilang taon lang ang nakalipas, ang tanging pinangarap at inaasam niya ay ang makauwi ng ligtas si Jack mula sa larangan ng digmaan. Swerte niya, natupad ang mga pangarap niya. Hindi lang siya nakauwi ng ligtas, nagawa pa niyang umuwi bilang isang maarte at magaling na tao. Naging mabait sa kanya ang tadhana at pinakitunguhan siya nitong mga nakaraang taon. Mama, ano pong sinasabi niyo? Hindi na kami nagkukulang sa pera, kaya dapat ka na naming bilhan ng damit o kung anuman. Nakangiting giit ni Jack. Tama, dapat kang magbihis ng mas marami para maka-adapt ka sa buhay ng mayayaman. Masayang sabi ni Fiona. Okay, Jenny. Gabayan mo ang mga tauhan at ihanda ang mga tutuluyan, bilin ni Jack kay Jenny pagkatapos ng ilang pag-iisip. Oo, Master. Tumango si Jenny at mabilis na umalis kasama ang mga tauhan. Pag-alis pa lang nila, 10 kabataang babae ang nagmaneho papunta sa villa at huminto sa clearing sa tabi nito. Bakit ang daming babae dito? Dapat tingin si Andrew sa nangyayari sa ibaba at natulala. Bakit lahat sila ay babae? At bakit ang lahat ng mga kotse ay napakamahal? Tumingin si Fiona sa mga sasakyan at nahihiya, iniisip sa sarili na hindi sinasadyang napunta ang mga babaeng ito sa maling lugar. Nakikita niyo ba siya? Yan ang gwapong binata na hinahanap natin. Tatatawang sabi ni Elaine sa mga kay-barkada niya nang makilala niya si Jack. Oh, so siya pala yon. Ang gwapo niya talaga. Ang maging bodyguard niya talaga ang swerte ko. Kahit may asawa na siya, ay candy siya. Ulalas ng isa pang babae. Inintay ni Jack na lumapit sa kanya ang party bago naghinala ang tinanong sila, at kayo. Pero sa totoo lang, nahulaan na niya kung sino sila. Hoy! Ako si Elaine. Ako si Orchid. Ako ay sunod-sunod na tumayo ang 10 babae at sunod-sunod na nagpakilala. Pagkatapos ng mga individual na pagpapakilala, ang 10 sa kanila ay sabay-sabay na tumunog, kami ang mga bodyguard ng pamilya Taylor. Nakaramdam ng hiya si Jack. Napaisip siya, ano ang ginagawa ni Skyler? Humingi siya ng 10 bodyguards, hindi 10 babaeng bodyguards, lalo pa ang 10 magagandang babaeng bodyguards, beauty pageant ba ito o grupo ng bodyguards? Kabanata 574. Mga bodyguard. Nang marinig ito ni Fiona, lumubog ang kanyang ekspresyon. Galit niyang pinandilatan si Jack, humihingal at huminga. Jack, pupunta ka ba sa isang beauty pageant? Anong klaseng mga bodyguard ito? Mukha silang bulaklak at alahas, paano sila magiging bodyguard? Hindi nakaimik si Jack. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang sarili at mapait na ngumiti lang siya. Ina, humingi ako ng tulong sa kaibigan ko na maghanap ng bodyguard. Hindi ako nagpahayag ng kagustuhan para sa lalaki o babae. At hindi ko inaasahan na pipili siya ng isang all-female bodyguard squad para sa akin. Nang marinig ito, nadama ni Elaine na hindi makatuwiran. Sa personal, natatakot siya na maalis sila ni Jack. Pinag-isipan niya ito at nagpatuloy upang ipahayag ang kanyang damdamin. Anong problema ng mga babae? Hindi mo dapat minamaliit ang mga babae. Lahat tayo ay mga babaeng bayani na nagdala ng karangalan sa bansa. Kung pinagkakatiwalaan kami ng bansa na ipagtanggol siya, bakit iniisip mong hindi ka namin kayang ipagtanggol? Nang matapos siyang magsalita, hindi niya napigilan ang pagnanakaw ng tingin kay Jack. Kung hindi ka lang gwapo, hindi kami sasama. Hindi lang natural na kagwapuhan ni Jack ang tinutukoy ni Elaine, ang tinutukoy din niya ay ang presensya at aura nito.
Galit na galit si Fiona nang marinig ang munting pagsabog ni Elaine. Tingnan mo dito, puro kagwapo ang mga komento nila. Ang mga babaeng ito ay mga pandekorasyon na florera lamang. She continued, lahat kayo, umalis na kayo. Hindi namin kailangan ng mga pandekorasyon na florera sa aming tahanan bilang mga bodyguard. Anong silbi na nandito kayong lahat? Wala akong magandang impression sa kaibigan ni Jack. Alam niya sigurong mayaman kami kaya lahat ng babaeng ito nirekomende niya kay Jack. Nahiya si Jack nang marinig ang mga hindi sopistikadong komento ni Fiona. Naisip niya sa kanyang sarili, nakakatakot si Fiona nang dumating si Sharon George. Hindi niya ginawa ang mga komentong ito dahil lang alam niya kung gaano kayaman ang kanyang pamilya. Dahil lang sa malamang na hindi maihahambing ang mga background ng mga babaeng ito sa kay Sharon George. Paano niya mahuhusgahan ang mga babaeng ito bago malaman ang kanilang mga kakayahan at sipin sila hanggang sa gilid ng bangkite? Nang marinig ni Elaine na itataboy na siya, medyo nag-alala siya. Mahirap na silang umabot sa puntong ito, ano pa ang pagkuha ng pagkakataong makita ang mukha ng Supreme Warrior. Kung sisipa siya sa gilid ng bangkite, madidismaya siya. Ang masama pa nito, malamang natawanan siya kapag bumalik siya. Stepping in swiftly, she quipped, sinong may sabing hindi tayo magaling sa ginagawa natin? Kung totoo iyon, paano pa tayo magiging bodyguard? Paano natin maipagtatanggol ang pambansang seguridad ng ating minamahal na bansa? Narinig ito ni Orchid at agad na humakbang para pigilan si Elaine. Umiti siya kay Jack at diplomatic na sinabi, Master, ang totoo, naramdaman ni Skylar na mas mabuting italaga ang iyong pamilya ng mga babaeng bodyguard para protektahan ang iyong buong pamilya na pangunahing mga babae. Ang iyong asawa, ang iyong ina, at ang iyong biyenan ay pawang mga babae, kaya't kaginhawaan lamang ang nasa isip niya. Halimbawa, kung sasamahan natin sila sa pamimili, hindi ito makakaakit ng pansin kaysa sa pagkakaroon ng mga lalaking bodyguard. Oh, ganun ba? Natauhan si Jack. Sa totoo lang, ito ay mukhang magagawa. Tumingon siya kay Fiona. Ina, dahil nandito na silang lahat, ituloy na lang natin at maging bodyguard natin sila. Ang init talaga ng panahon ngayon, hindi magandang hayaan silang pumunta dito para sa wala. Agad namang humakbang si Elaine. Oo. Kuya, mukha kang klase na tao. Parang hindi ka naman tipong petty. Siguradong hindi ka magiging masyadong calculative sa amin, tama ba ako? Tinatawag mo akong big sister. Narinig ito ni Fiona at biglang nakaramdam ng flattered at saya. Akala niya ay nagbunga na ang araw-araw niyang pagsusumikap sa pagpapaganda ng sarili. Sa katunayan, pakiramdam niya ay hindi siya mukhang matanda. Bukod dito, kung hindi siya itinuturing na maganda, bakit ang mga mababang buhay na kumidnap sa kanya noong hapong iyon ay maglalakas loob na labagin ang kanyang kagandahan? Sa pag-iisip pa niya, naramdaman niyang parang nakain siya ng isang kutsara ng pinakamatamis na pulot. Umiti siya at sinabing, sige, dahil mayroon kayong magandang pananaw, hindi ko kayo itataboy. Bibigyan ko kayong lahat ng pagkakataon. Narinig ito ni Elaine at nakaramdam siya ng tuwa. Naisip niya, kaya gusto ng matandang auntie na ito ang mga papuri tungkol sa kanyang kabataan. At the same time, she said, talaga. Kuya, bibigyan mo kami ng pagkakataon. Petuhin mo kaming mabuti mga kapatid. Hindi kami nandito dahil lang sa gwapo ang manugang mo. Nabalitaan lang namin na may pera ang pamilya mo at kaya mo kaming bayaran ng tig-2,000 kada buwan. Lahat kami ay nangganyo sa alok na ito, kaya't kami ay narito. Dagdag pa. Nabalitaan din namin na si Miss Selena mula sa iyong pamilya ay ang pinakamagandang babae sa buong probinsya at noong bata pa ang kanyang ina. Siya rin ay isang napakagandang kagandahan. Oh, talaga. Ang kanyang ina ay ako. Sa puntong ito, talagang masaya si Fiona. She laughed relaxedly, actually, you can call me auntie. Kahit mukha akong bata at malambing, hindi naman talaga ako bata. Pinagmasdan ni Jack ang buong palitan at napatulala. Naisip niya, paano ito magiging posible? Kabanata 575. Naisip ni Jack na ang katotohanan na ang mga batang babae na ito ay nagmamaneho ng gayong magagandang kotse ay nangangahulugan na hindi sila nangangailangan o kulang sa pera.
Naisip niya na kakaiba na nandito lang sila para sa sahod na 2,000 kada buwan. Tungkol naman sa kanyang biyenan, hindi siya nakaimik sa kung paano siya sumuko dahil lang sa tinawag siyang big sister ng mag-asawang 20 taong gulang. Sa katunayan, mukhang mas bata pa si Elaine kay Selena. Sige, ito ang unang pagkakataon na makakita ako ng napakabata na auntie. Masungit na sabi ni Elaine. Napaka-sweet mouth ng babaeng ito. Dahil bodyguard ka namin ngayon, ayokong gawing komplikado ang buhay mo. Ipakita mo lang kung ano ang kaya mo. Halimbawa, maaari kang mag-spar at ipakita sa akin kung maaari kang gumawa ng backflip. Kung sa tingin ko okay na ang performance mo, then stay. Tuwang-tuwa si Fiona na ayaw niyang pahirapan ang buhay ng mga dalaga. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi ni Elaine, masyadong simple iyon. Dapat tayong magsagawa ng isang bagay na mas mahirap. Sa sandaling natapos niya ang kanyang pangungusap. Pumunta siya sa sulok ng kalapit na pader, kumuha ng pulang ledrilyo, at hiniling kay Orchid na itaas ito sa kanyang mga kamay. Huwag mong sabihin sa akin na pinaplano mong hatiin ang mga brick. Napalunok si Fiona. Naisip niya na kung magagawa ito ng mga kababaihan, ito ay talagang kahanga-hanga. Alam niyang hindi maraming bodyguard ang makakagawa ng ganoon. Malumanay na humakbang si Elaine gamit ang isang kamay bilang kutsilyo at nilaslas ang laryo gamit ang isang braso. Oo naman, ang ledrilyo ay nahati sa dalawa mismo sa gitna. Ang ganda po tita, paano po? Oo nga pala, napakadali para sa akin ang lahat ng mga pagkilos na ito. Ngayon sa tingin mo mapoprotektahan kita. Oo naman, ang piraso ng ledrilyo ay nahati sa kalahati. Auntie Beauty, paano po? Ang lahat ng ito ay walang kabuluhan, ngunit ito ba ay sapat na upang protektahan ka? Oo, kaya mo. Ang uto-uto mong babae, mukha kang maislan at malambing. Hindi ko inaasahan na napakaganda mo. Nakaakyat na si Fiona sa ikapitong langit matapos pagsilbihan ng napakaraming papuri ni Elaine. Sa puntong ito, si Elaine na ang apple of her eye. Tita, gusto mo bang hatiin kaming lahat ng ledrilyo para sa iyo? Laming-galing si Orchid sa kanyang paligid, wala man lang siyang makitang ganoon karaming brick. Hindi na kailangan. Naniniwala na ako sa'yo ngayon. Mukhang maswerte talaga ako this time. Kinaway-kaway ni Fiona ang kanyang kamay, nakatingin kay Jack, at natatawang sinabi, talagang pumili ang kaibigan mo ng mga mahuhusay na bodyguard. Higit pa rito, maaaring sumama sa amin ang mga babaeng ito na mamili at tulungan pa kaming pumili ng mga damit. Hindi alam ni Jack kung dapat ba siyang tumawa o umiyak. Hindi siya makapaniwala na kanina lang ay muntik na niyang sipkay ng mga babaeng ito sa gilid ng bangkita at ngayon ay mabilis na nagbago ang isip niya. Mga kakaibang nilalang lang talaga ang mga babaeng ito. Naisip niya. Ina, di ba sabi mo kanina hindi sapat ang mga babaeng bodyguard? Hindi sila ang pinili ko. Mapait na ngumiti si Jack at sinabi sa kanya sa gilid. Kung ayaw mo sa kanila, pwede akong humingi ng mga lalaki. No way, hindi tayo masusundan ng mga lalaki sa mga shopping trip natin. Hindi yan convenient. Sa tingin ko ang mga babaeng ito ay napakahusay. Matigas na sabi ni Fiona. Nakita niyang paparating si Jenny at agad siyang kinawayan. Jenny, nandito ang mga bodyguard. Dalhin mo sila at ayusin ang kanilang tirahan. Kailangan nilang magpahinga ng mabuti para maisama ko ang ilan sa kanila sa pamimili bukas at maprotektahan nila ang kaligtasan ko. Kabanata 576. Tiningnan ni Jack ang mga kasuotan ng ilan sa mga babae at nakaramdam ng kaunting pananakit ng ulo. Aniya, dahil bodyguard namin kayong lahat, kailangan ninyong panatilihin ang inyong hitsura at magsuot ng uniforme. Natatakot ako na ang mga damit tulad ng maikling palda ay hindi angkop. Hoy, anak, bakit ang higpit mo? Hindi ba dapat may sariling personalidad ang mga babae? Gusto ko ang paraan ng pananamit nila. Lahat sila ay maganda, patas, at mahahabang binti. Anong mali? Mukhang maganda kung ganyan. Biglang pumasok si Fiona. She continued, this way, hindi masasabi ng iba na bodyguard sila. Magiging parang mga pulis na nakasuot ng simpleng damit. Hindi ba mas mabuti ito? I don't fancy having a large group of uniformed bodyguards following me.
Masyadong nakakakuha ng atensyon. Nakabutihang palad, tumayo si Orchid sa sandaling ito at sinabing, "Tita, huwag kang mag-alala. Napag-usapan na namin ito habang papunta dito. We do think na kailangan na namin kumuha ng uniform para mas magmukha kaming maayos. Gayunpaman, hindi rin natin kailangang magsuot ng formal na damit. Nakapag-isip na kami ng isusuot namin. Maaari tayong magsuot ng summer jeans, white sneakers, at white shirt. Iniisip namin na magkaroon ng emblem ng pamilya Taylor sa aming mga kamiseta." "Paano yun tunog?" Pinag-isipan ito ni Fiona at sinabing, "Nako, maganda iyan. Magiging maganda ito, at isa rin itong paraan ng pagpapalam sa iba na ikaw ay mga bodyguard. Kahit papaano ay mag-iisip ng 2 beses ang mga tao bago gumawa ng gulo." She continued with a sparkle in her eye, "Babayaran ka namin sa mga gastos sa uniforme. Tandaan na makakuha ng mas maraming set ng uniforme bilang backup para sa bawat isa sa inyo. Tita, hindi naman masyadong mahal. Ang maging bodyguard ng pamilya Taylor ay aming karangalan. Hindi man lang natin masimulang ipahayag ang ating kagalakan. Kaya, hayaan na lang natin na i-absorb ang maliit na gastos na ito." Sabi ni Elaine, puno ng katalinuhan ang kanyang magagandang mata. "Oh, tita mo naman, napaka-consider nitong babaeng ta. Sige, kung ganoon nga, ikaw na mismo ang bahala sa gastos." Sabi ni Fiona. "Kapag libre ako, bibilhan ko kayong lahat ng pagkain. Sa susunod, hindi mo na kailangang maging masyadong formal. Kapag tayo lang ang magkasama, mas magiging casual ka. Salamat po, tita." "Tita, hindi lang maganda sa hitsura, maganda rin ang espiritu mo." Tigaw ng isa pang dalaga. "O talaga? Hindi ko napansin." Tumawa si Fiona, mataas ang loob niya. Walang magawang umiling si Jack at sinabi kay Joanne, "Inay, dahil wala tayong pasok ngayon, hayaan mo akong ihatid ka para bumili ng ilang set ng damit. Itapon na natin ang mga dating damit mo. Hindi ba sayang ang pagtatapon ng damit?" Umiti ng mapait si Joanne. "Inay, huwag kang mag-alala. Hindi na tayo muling magkukulang ng pera." Umiti din ng mapait si Jack at tumingin sa kanya. "Guru, tawagin ka naming master sa hinaharap." Lumapit si Elaine sa harapan ni Jack at nagtanong, "Master, lalabas ka ba? Dapat ka naming sundan at protektahan ka ng mabuti." Yes, Master. Bodyguards muna kami. Kung gusto mong umalis ng bahay, responsibilidad namin na protektahan ka." Narinig ito ng iba pang 9 na babae at tumakbo sila, mga mukha na puno ng pag-asa. Bawat isa sa kanila ay gustong lumabas ng shopping kasama si Jack. Ang pagprotekta kay Jack ay isang dahilan lamang. Ang karanasan sa pamimili kasama ang Supreme Warrior ay talagang walang kapantay. "Teka, lahat kayo hindi pa nakakakuha ng uniforme, kaya next time na lang. At saka, sa tuwing aalis ako ng bahay, ayoko na may kasama akong mga bodyguard, masyadong mahigpit." Kabanata 597. "Tsaka medyo kaya ko pa naman. Hindi ko kailangan ng mga bodyguard na kasama ko. Ang iyong mga pangunahing responsibilidad ay protektahan ang aking anak na babae, asawa, at mga biyenan. Maliban sa aking sarili, ang lahat sa aking pamilya ay kailangang samahan ng 1 o 2 bodyguard." Nag-isip si Jack at nagpatuloy, "Hindi ko kailangan na sumunod kayong lahat sa amin. 1 o 2 lang ang gagawin. Hindi mo kailangang magsama-sama para mamili ng mga damit." Narinig ito ni Elaine at bigla siyang nanlungo. Ibinaba niya ang kanyang ulo at hindi napigilan ang sarili sa paghungol. "Magpahinga na kayong lahat sa bahay. Dahil ako ang iyong Panginoon, dapat makinig kayong lahat sa akin." Sabi ni Jack, nakatingin kay Elaine with a neutral expression. "Oo, Master. Susundin namin ang bawat utos mo sa hinaharap." Napangiti si Elaine. Ang magkaroon ng ganoong malapit na pakikipag-usap sa Supreme Warrior ay sapat na para sa kanya sa ngayon. "Tara na, nanay." Mabilis na hinatid ni Jack si Joanne para sa kanilang shopping trip. Mabilis na inihatid ni Jenny ang 10 dilag na may bitbit na kanya-kanyang bagahe sa kanilang tirahan. Nang mayayos na ang pamumuhay ay umalis na si Jenny. Pagkaalis ni Jenny ay nagkumpulan ng mga magagandang bodyguard. Wow! Mas maganda ang Supreme Warrior kapag tinitigan mo siya ng matagal.
Hindi ko pa naramdaman ang ganito. Dati, akala ko gwapo lang siya. Pero ngayong nalaman ko na siya ang Supreme Warrior, parang mas gwapo siya sa akin. Mukhang nasa sabik si Elaine at niyakap ang sarili sa kanyang mga bisig. Bagaman tinanggihan niya ako kanina. Ang pagiging malapit lang sa kanya at ang pakikipag-usap sa kanya ang kanyang walang pakialam ng ngiti. Ang kanyang kaakit-akit na boses, lahat ito ay nakagalaw sa akin ng labis. Sayang, may asawa na siya. Kung single siya, baka may pag-asa pa tayo. Pamantong hininga si Orchid at sinabing, basta gusto ng Supreme Warrior, gagawin ko ang lahat para sa kanya. I really wish to be his child and be his woman. Magiging sulit ang buhay sa pagiging babae sa likod niya. Oo, may asawa na siya, pero baka pwede mo siyang maging mistress. May kilala akong warlord na kakauwi lang ng 1 buwan at nakakuha na ng 3 asawa. Hindi ito maaaring makatulong. Masyado silang kaakit-akit. Sabi ng isa pang kabataang babae, paano mo siya may kukumpara sa ating Supreme Warrior? Umiti ng pilit si Orchid, pangarapin na lang natin ito. Mas madaling umakyat sa langit kaysa masiguro ang pagmamahal at pagmamahal ng Supreme Warrior. Narinig ko na ang anak na babae ng pamilya George, si Sharon George, ay napakaganda. Isa pa, napakayaman ng kanilang pamilya. Kahit siya ay tinanggihan nang sinubukan niyang ituloy siya. Sa tingin ba ninyo mga babae ay may pagkakataon pa tayo? Matapos marinig ito, sabay-sabay na napabuntong hininga ang buong grupo. Sa sandaling ito, sa ibang silid, naligo na si Zina at nagpalit ng mas komportableng damit. Nakahiga siya sa kanyang kama at hindi napigil ang bumulong sa sarili. Sa totoo lang, maganda ang pakikitungo sa akin ni Ben Taylor. Hindi rin siya pangit at mas yumaman si Jack. Magiging bayaw din si Jack dahil madali niya akong maabot ng $1,000,000. Nakikita ko na ang ganitong buhay ay talagang magiging komportable. Huminto siya. Sa pag-iisip ng malalim. Muli siyang bumulong. Kung ayaw kong maging asawa ng pamilya Taylor. O kung si Ivan Taylor ang pangalawang tagapagmana at may bilyong-bilyong hari-harian, kung gayon ang pagpapakasal kay Ben Taylor ay isang magandang deal din. Hindi naman masama, at least makakayanan kong mamuhay ng mas maganda kaysa sa maraming babae. Tayang kulang pa ang pera nila. Ang mga tao ay palaging magsusumikap na mas mataas, ang tubig ay palaging dumadaloy ng mas mababa. Ito ay simpleng ayos ng kalikasan. Bayaw, huwag mo akong sisihin. Pagkatapos niyang magungol, kinuha niya ang telepono at tinawagan si Ivan Taylor. Kabanata 578. Mahal, bakit mo ako tinatawag? Miss mo na ba ako? Si Ivan Taylor ay nasa kabilang linya, tinutokso siya. Siyempre, na-miss kita. Isang araw lang kitang hindi nakita pero parang 3 taglagas na ang lumipas. Natatakot akong matuklasan ni Ben. Kailangan kong magdahilan sa bawat pagkakataon para lang makilala ka ng palihim. Niligawan ni Zina si Ivan at sinabing, Hoy, Ivan, alam mo bang takot na takot ako ngayon? Hindi mo na ako makikita kahit kailan. Namamasyal kami ni Fiona at bigla kaming kinidnap. Ano? Nagulat si Ivan sa narinig. Tinilip niya, anong nangyari? Sino ang may kasalanan? Ayos ka lang ba? Dahil alam niyang inalagaan siya ni Ivan, natuwa si Zina. Aniya, huwag kang mag-alala, pareho tayong ligtas ngayon. Ang mahalagang bahagi ng kwento ay ang sumpay na Jack. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Tinaktan niya ang young master ng Zeno's family mula sa Sky City, mabilis na isinalaysay ni Zina ang buong kwento kay Ivan. Narinig ito ni Ivan at napasigaw siya sa tuwa, Fsek, ang galing nito. Sandaling nagalit si Zina. Ano? How dare you say it's a great thing? Kung hindi lang si Jack na sumugod sa oras at ang galing niya sa martial arts, baka na-rape ako at pinatay kung umasa lang kami sa martial na konektado kami. How dare you say it's a great thing? Ivan Taylor, hindi mo ba ako mahal? Ginagamit mo lang ba ako? Natuklasan ni Zina sa sandaling ito na talagang gusto niya si Ivan Taylor. Kahit sweet talker si Ivan, at least marunong siyang magpasaya ng mga tao. Bagamat mahal niya ang pera, hindi siya maluwag na babae. Napakaraming beses na niyang sinipungan si Ivan Taylor kaya natural na gusto niya itong pakasalan at maging babae niya, ang kanyang nakakainggit at mahalagang babae ng bahay.
Hindi niya inaasahan na ganito ang magiging reaksyon ni Ivan sa isang senaryo kung saan siya ay kinidnap at muntik nang mawala ng buhay. Naisip niya, damn this Ivan Taylor, how dare he say it's a great thing. Hindi iyon ang ibig kong sabihin, baby. Huwag kang magalit. Nagmamadaling inaliw siya ni Ivan at sinabing, hindi kita sinasadya. Ang ibig kong sabihin ay magandang balita na sinaktan ni Jack ang pamilya Zenos. Hindi mo ba alam na napakalaki ng Sky City noong araw? Ito ay malamang na 2 beses ang laki ng Eastfield. Mayroong maraming mga puwersa doon, at mayroong maraming mga masters, at mayroong maraming mga veterano na bumalik sa oras na ito. Ang pamilyang Zenos ay medyo malaking puwersa sa Sky City. Ang ibig mong sabihin ay maghihiganti ang pamilya Zenos sa ngalan ng Zenos Young Master. Umunat ang noo ni Zina matapos mag-isip sandali. Sa kabilang banda ng telepono, sinabi ni Ivan, oo. Si Jack, ang bastos na ito, ang pumatay sa Young Master ng pamilya Zenos. Nakakagulat kung hindi siya mag-imbite ng anumang gulo sa kanyang sarili. Para sa isang malaking puwersa. Kahit na ang kanilang angkan o mga tao ay hindi mabuti, maaari nilang gamitin ang sariling taktika ni Jack para patayin siya. Iyan ang akma, sa wakas ay naintindihan na ni Zina at tumango. Sabi niya, gayunpaman, natatakot ako na hindi alam ng pamilya Zenos na namatay ang kanilang Young Master. Kahit na ginawa nila, paano nila malalaman na si Jack iyon? Paano kung ang Zenos Young Master ay nabigo na sabihin sa kanyang pamilya ang tungkol sa kanyang pagkamuhi kay Jack? Kabanata 599. Baliw ka ba? Ayaw mo na bang mabuhay? Hindi mo kailangang maghintay na dumating ang kanilang mga tao. Hahanapin natin sila mismo at ipaalam sa kanila ang tungkol dito. Hayaan silang lumapit at patayin si Jack. Hindi ba simpleng bagay lang? Habang pinag-iisipan ito ni Ivan, lalo siyang naging masigasig. F-sake, ang pamilyang Zenos na ito ay mas nakakatakot kaysa pinagsama-samang pamilya Clark, pamilya Wilson, at pamilyang Hugo. Mas makapangyarihan sila. Ang mahalaga ay may pera sila. Hanggat may pera sila, makakahanap sila ng mga masters na kayang magsagawa ng deal. Siguradong patay na si Jack sa pagkakataong ito. Iniisip ko kung paano nasaktan ni Jack ang pamilya Zenos. Parang naaalala ko. Sa isang labanan, sinabi niya na ito ay paghihiganti para sa kanyang amo. Hari ng digmaan ng kanyang amo. Oo, ito ay dapat na Magnus Sutherland. Kung hindi sinabi ni Jack sa Diyos ng digmaan. Maaaring hindi patay si Magnus Sutherland, nagsimulang isipin ni Zina ang lahat ng posibleng conclusion at nagsimulang gumuhit ng kanyang mga hypotheses. Zina, anong iniisip mo? Kung paano niya sinaktan ng mga ito ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay talagang mamamatay si Jack sa round na ito. Pinisil ni Ivan ang kanyang mga kamao. Maganda talaga ang mood niya. Aniya, kapag namatay siya, dapat maganda ang selebrasyon natin, at sa sandaling iyon, i-announce ko na girlfriend kita at ipaalam sa buong pamilya Taylor. Oras na para makita kung ang walang kwentang Ben Taylor na ito ay magagalit hanggang mamatay. Kukunin ko ang iyong salita para dito. Kapag namatay si Jack, kailangan mong ipahayag ang ating relasyon. Ayokong magpalusot ng ganito. Habang nakahiga si Zina sa kama, lalo pang naging kaakit-akit ang kanyang figurette. Aniya, sinabi na sa amin nitong rascal na si Jack na magse-celebrate kami ng birthday ni Selena. Mukhang hindi pa siya makakarating hanggang doon. Hindi bale kung hindi siya makakarating. Kailangan nating ipakalat ang balitang ito sa lalong madaling panahon. Bukas, sisiguraduhin kong alam ito ng lahat, mula sa mga kamag-anak ng pamilyang Taylor hanggang sa pinakamagaling sa pinakamahusay, God of War. Iyon ang magiging pinakamahusay. Tuwang-tuwa si Ivan, at kapag namatay si Jack, sa birthday ni Selena, natatakot akong mag-collapse siya. Kapag nagawa na niya, paano niya ako ipaglalaban para sa mga ari-arian ng pamilya Taylor? Sa puntong iyon. Sasamantalahin niyang Master Clark ang sitwasyon at susubukan siyang aliwin. Iyan ang akma, tumango si Zina at sinabing, kung ganoon, dapat pa ba natin siyang painumin ng gamot na ginamit natin noon? Mukhang hindi na natin kailangan Natahimik si Ivan Taylor. After a pause, he said,
kailangan mo pang aipakin sa kanya. Para maging ligtas, mas maaga mas mabuti. Kung tutuusin, hindi naman mahina sa labanan ang bastos na ito. Kung sakaling maliitin ng pamilya Zenos kung gaano siya kagaling sa larangan ng digmaan. O kung siya ay makatakas sa pananambang. Hindi magiging ganoon kadaling mahanap siya muli. Sa puntong ito, puminto si Ivan at muling sinabi, kung umiinom siya ng gamot, hihina ang kanyang katawan sa araw. Ang kanyang lakas ay lubos na mababawasan. Kapag inatake siya ng pamilya Zenos, magiging mas madali ang pagpatay sa kanya. Ito ay isang dalawang-pronged na paraan upang kitilin ang kanyang kahabag-habag na buhay. Manem. Kung ganoon nga, mag-iisip ako ng paraan para mailabas sila para sa isang picnic at isang open-air barbecue. Alok ni Zina. Manam, kung paano mo ito gagawin, ikaw mismo ang mag-iisip. Mas mabuti kung maaaksyonan mo ito mula bukas. Magiging perpekto ang tiyempo dahil eksaktong isang buwan bago gumana ang gamot, at sa oras na iyon, ganap na itong magkakasabay sa kaarawan ni Selena. Tumanggo si Zina bilang pagsang-ayon. Ilang sandali pa silang nag-chat bago pinatay ang tawag. Kabanata 600. Sa mismong sandaling ito, nasa shopping mall si Jack at nakabili ng maraming damit para kay Joanne. Bumili din sila ng karagdagang gintong alahas, gintong hikaw, at jade bangles. Pagkatapos ng makeover, nagsimulang sumikat ang natural na magiliw na kagandahan ni Joanne. Hindi masama, hindi masama. Kunin din natin itong kwintas. Ay swipe lang ang credit card. Masayang tumanggo si Jack at tinawag agad ang mga resibo. Stop buying things, sobra-sobra na ang ginagastos mo. Anak, 1 sentimos na kinikita ay 1 sentimos na naipon. Wala kang ganoong kalaking pera sa kamay mo. Ikaw at si Selena ay parehong bata pa, maraming lugar kung saan kailangan mong gumastos. Bata pa si Kylie, at baka marami ka pang anak. Mas dadami ang mga gastos. At saka, nag-hire ka pa ng napakaraming staff sa bahay, napakaraming bodyguard. Ang lahat ng ito ay magkakahalaga ng malaking halaga, ang mga dating gawi ay namamatay ng husto para kay Joanne, at naramdaman pa rin niya ang kulot ng gumastos si Jack ng pera. Ngayon ang araw kung saan sobra-sobra ang ginugol niya sa kanya. Inay, huwag kang mag-alala. Hindi ako nagkukulang ng pera. Kinuha ni Jack ang mga pinamili nila at sinundan si Joanne palabas. Sige, titigil na ako sa pamimili. Umuwi na tayo. Inay, gustuhin ko mang bilhin ang buong pamilya Drake, hindi magiging problema. Sa tingin mo ba kulang pa rin ako sa pera? Bagamat ayaw ni Jack na magdetalye tungkol sa kung magkano ang pera niya. Kailangan niyang magsabi ng isang bagay na magpapagaan sa kanyang nag-aalalang ina. Nang marinig iyon ni Joanne, huminga siya ng malalim at nanginginig ang boses na nagtanong, hindi pwede. Anak, ganyan ka ba talaga kay Oman? Totoo ba ito? Huwag kang magsinungaling sa akin. Tumawa si Jack. Inawakan niya ang mga balikat ng kanyang ina, sinabi niya, Inay, pakiusap, huwag mag-alala. Binibigyan ko lang kayo ng sense or estimation para magaan kayo. Mangyaring makatitiyak, ang iyong anak ay talagang kamangha-mangha. Sa hinaharap, huwag magpigil. Gastos lang ang pera sa gusto mo. Hindi mo kailangang pretuhin ang iyong sarili tulad ng dati. Ako lang ang malapit mong kamag-anak. Gusto ko lang na mamuhay ka ng maayos. Iyon ay magpapagaan sa akin. Huminto si Jack at sinabing, ayokong sabihin ito kahit kanino. Una, gusto ko lang mamuhay ng matiwasay at ayokong pansinin ang sarili ko. Pagkatapos ng lahat, ang puno ay umaakit sa hangin. Pangalawa, nakita mo kung ano ang aking biyenan. Kung alam niya kung gaano ako kay Oman. Malalaman ito ng buong mundo sa loob ng 2 araw. Matapos pakinggan ang mga salita ni Jack. Tumanggo si Joanne ng may kasiyahan at sinabing, talagang lumaki ang anak ko at naging magaling na tao. Siya ay naging mas kalmado at matatag. Ang isang tao na nakakaalam ng halaga ng pagpigil ay makakamit ng mas malalaking bagay. Anak, good job. Ikaw ang pride ko. Inay, pakiusap, tigilan mo na ang pagpupuri sa akin. Noong nasa battlefield ako, napakaraming beses na muntik na akong mamatay, lalo na noong nakaraang taon. Ito ay talagang isang matinding panganib.
Gayunpaman, patuloy kong iniisip ikaw at si Selena na naghihintay sa akin sa bahay. Iyon ang dahilan kung bakit walang hamon ang makakapigil sa akin, at nalampasan ko ang lahat ng ito. Sabi ni Jack na tumatawa ng may pasasalamat. Manam. Tumango si Joanne at sinabing, Jack, magaling na babae si Selena. Dapat mong pahalagahan siya. Napakaraming mayayamang binata ang nagsisikap na mapalapit sa kanya nitong mga nakaraang taon, na nagsisikap na makahanap ng paraan sa kanyang puso. Napaharap sa napakaraming tukso, naging tapat siya at tinanggihan silang lahat. Ang ganitong uri ng babae ay hindi madaling mahanap. Inay, pakiusap, huwag kang mag-alala. Tinabi ko na sa iyo na mag-host tayo ng isang grand banquet para sa kanyang kaarawan. Sabi ni Jack. Dumidilim na ang langit. Noong gabing iyon, hindi na makaupo ang pamilya Zenos ng Sky City. Guro, ano ang dapat nating gawin? Hindi pa rin ba makontak ang young master? Sa tabi ng pinuno ng pamilya Zenos, bahagyang sumimangot ang isang matandang lalaki, may mga linya ng pag-aalala na lumilitaw sa kanyang mukha. Tumango si Drag Zenos at sinabing, hindi ko pa siya makontak simula kahapon ng hapon. Nagtanong na ako sa staff, lahat ng bodyguards na kasama niya ay hindi rin makontak. Sa puntong ito, dumilim ang kanyang ekspresyon. Bahagya siyang nabulunan at sinabing, sinala ko na may nangyari sa kanila. Hindi pwede. Nang marinig ito ng iba, natakot sila. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.